Mayong buntag kaniyong tanan mga kaigsunan. Atong pasalamatan ang Dios tungod kay bisan taliwala sa mga restrictions ato gyapong nahimo ang bahin sa pagdaig sa atong buhi nga Dios o gihatagan kita niya kahigayunan sa pagsimba sa adlawng igpapahulay. Kumusta mo mga kaigsunan? Ang Dios kanunay nagahatag kanato og pagtagad bisan taliwala sa kalisod mga kaigsunan. Ang ato nga bahin karon mao kining lesson study review nga diin ato kining mahulagway kung giunsa sa Dios pagtagad sa iyang mga katawhan. So, ang topiko niini defeat of the Assyrians. Mahitungod niining pagkapukan o pagkapildi sa mga Assyrians, mga kaigsunan, mga Asaryahanon. So, ato karon i-overview ang atong lesson, mga kaigsunan. Nag-ingon diri nga, giunsa kini mga kaigsunan, how hopeless that the situations in Judah appear. How did Assyrians try to undermine the moral of the people in Judah? And the third, how did Hezekiah's response? Giunsa niya pag-response niini nga mga crisis nga miabot sa kinabuhi mga kaigsunan. And what happened to him during prosperity? So, ato mga usisahon kini karon mga kaigsunan, ang atong lesson kay dunay kabahin sa ato nga pagpadayon sa pag-alagad sa Dios niining hinapos nga mga adlaw. Sa dili pa kita padayon, akong hangyoon kamo sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Magampo ta. Labing gamhanan ug mahigugmaon namo nga Dios. Tagiya ikaw sa among hinulaman nga kinabuhi. Nining kabuntagon sa adlawng ipapahulay among gihangyo imong gahom sa balang espiritu. Samtang kami magatuon sa imong mga bililhong pulong, hatagi kami kaalam o Dios, nga diin kining mga pulong masilsil sa among hunahunag kasing-kasing, o makapalig-on ka namo samtang kami nagahulat sa imong pagbalik. O Dios, salamat sa imong pagpakiguban ka namo, ang tanan among ginatugyan o ginasalig tungod sa ngalan o gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Ang sentro mga kaigsunan sa atong lesson dinhi nagahulagway kini sa pagkapukan o pagkapildi sa mga Asaryahanons. Kung ato tan-awon ang atong lesson mga kaigsunan, nagahulagway diri nga sa unang bahin nga ang amahan ni King Isaiah nga mao si Ahaz, King Ahaz. Si King Ahaz mga kaigsunan, they are joining forces with Assyrians during the time. Dunay compromise agreement and his son Hezekiah had to face the consequence. Iyang na sugata mga kaigsunan ang kasinatian sa mga consequences tungod kay ang iyang amahan sa una nakig-join siya ngadto sa mga Assyrians. So, mo ning atong lesson, there will be a string attached. But pasabot mga kaigsunan mga pisi nga nahigot mga kaigsunan sa daan pa sa una nga din ang iyang amahon nga mo si King Ahaz unya sa pagpuli niya mga kaigsunan ingon ri when Hezekiah succeeded him, Hezekiah inherit the kingdom that had lost full independence. Kung ato tanawon ang hulagay mga kaigsunan nga kanang mutik over gani ka nga dunay daghang problema, imo ginang sagubangon ang problema nga kanang nga mga problema giunsa nimo pag-manage nga ikaw mahimo nga maka-prosper o mahimo nimo ma-overcome. So, ingon diri mga kaigsunan sa atong lesson, King Ahaz nakig-join dito sa una and his son Hezekiah had faced the consequence. Pero si Shalmaneser 5 mga kaigsunan, and the Sargon II had destroyed Israel and had deported the Israelites. Then the new Assyrian kings, Sennacherib, was heading for Judah. By the way, mga kaigsunan, kinsa man ni si Sennacherib? Kung atong basahon diha sa Isaias 30, Isaias mga kaigsunan, kini si Sennacherib mga kaigsunan, kay history man
Kinsa man ni si Sennacherib mga kaigsunan, mao ni ang nagpuli mga kaigsunan, and they become the new Assyrian kings was heading for Judah, and Hezekiah prepared for battle. He did not follow his father's way, but trusted God instead mga kaigsunan. Wa siya musunod sa iyang amahan nga mao si King Ahaz, apan ang iyang gidako nga saligan gyud mga kaigsunan mao kining Dios mga kaigsunan. And God was his ally to fight the Assyrian kings. Kung naa ang Dios kanato, kinsay makigbatok kanato? Muni sa atong panahon karon mga kaigsunan. Bisan taliwala sa kalisod nato, kung ang Dios naa kanato, who can be against us? Kinsay makigbatok kanato? Muni ang mind nga nasulod sa hunahuna ni King Ahaz, ni King Hezekiah. Amen. So dinhi makita nato dunay gitawag diri human interventions. Unya doon na po'y gitawag diha mga kaigsunan og divine interventions. Pero kining human interventions mga kaigsunan, they are preparing for conflict mga kaigsunan. Pagpangandam alang sa dako nga bangi og konflikto didto, no? So, kung atong basahon ang Isaiah chapter 36 verse 1, ingon siya, sa diha nga miabot ang panahon, now it came to pass in the 14th year of King Hezekiah that Sennacherib king of Assyria came unto against all the 45 cities of Judah and took them. And Hezekiah, he had a chance to free his people from Assyrian's yoke when Sennacherib became king. Naguna-una si Hezekiah mga kaigsunan, kung mahari kini si Sennacherib, mahimo nga ang mga katawhan dito gawas nun. Pero unsay nahitabo? However, ingon diri, Sennacherib attacked Palestine in 701 BC. He destroyed the kingdom of Judah and conquered Lachish and the city near of Jerusalem. So unsay gihimo ni Hezekiah? Hezekiah prepared the city to war. Unsay gihimo niya? To strengthen the walls, block up and springs, and dug the tunnel to bring water to Jerusalem. Muning gihimo mga kaigsunan. Naghimo sila og agianan og tubig mga kaigsunan. Naghimo sila tunnel. So ingon dira, Hezekiah prepared, and he had done everything human possible. Gihimo nila ang tawhanon nga posible. Then he entrust the battle, ingon niya, to the only one who can help him. Doon na ragay usa ka tawo nga makatabang kanato. Who is this? With is the Lord our God. Pagkanindot de mga kaigsunan, pastor, di ba? Kanabang naakas kalisod, naakas sa mga konflikto, wala kay laing paatuan. Ingon niya, kini nga away, kini nga mga human intervention, di ni ma-prosper ni kung ang Dios wala kanato. He had done everything. Unya, ingon siya, 2 Chronicles chapter 32 verse 7 to 8, ingon siya, paglig-on o pagmaisog kamo, ayaw kamo kahadlok sa hari sa Assyria o sa iyang bagang sundalo kay mas gamhanan kanato kaysa kanila. Gahom sa tao ang ilang gisaligan, apan uban kanato mao ang atong Ginoong Dios aron sa pagtabang ug pagkig-away alang kanato. Ang nakig-away mga kaigsunan dili na ang tao kundi Dios mga kaigsunan. Inyong nahinumdum mga kaigsunan. That is, he was the great examples. Nganuman, sa diha nga nakig-away mga kaigsunan, the Assyrians advance and Asaryahanon nga dunay adbantahi. Kay simpre daghan sila mga sundalo. Ingon siya do. Pero ingon dre, now have I now come without the Lord against this land, destroy it. The Lord said to me, go up against this land and destroy it. While besieging mga kaigsunan, while nakigsangka sa Lachish mga kaigsunan, si Sennacherib gipadala didto, send his Rabsaki to Jerusalem. His goal, unsay iyang tumong og tuyo mga kaigsunan, was to conquer the city by intimidating the people and talking them into rebelling against Hezekiah and handing the city over. Intimidating mga kaigsunan, dunay pagpanghulga, dunay pagpanghadlok. Pero mangutana ta mga kaigsunan, kini bang mga katawhan sa Dios sa diha nga paghari ni Hezekiah, nahadlok pa sila?
Busa adunay kalambigitan sa ato nga mga pangulo, mga kaigsunan, sa atong panahon. Kung ang atong mga pangulo, samas pangulo nga hulagway nga si Hezekias, mga kaigsunan, wa sila mahadlok. Kaya ang ilang gisiligan mo ang Dios. Busa ingon siya, bisag dunay pagpanghulga, mga kaigsunan, apan wa gyud sila mahadlok. Wa sila mahadlok. Giingnan pa sila. Giingnan pa sila. Dirita sa mga propaganda, mga kaigsunan, sa atong lesson. Propaganda. Giingnan pa sila. You cannot trust Egypt. Tinuod magyud. Dili nato masaligan ang Egypt. Oh. Nagsalig ba ang Egypto sama sa basag nga bagakay nga makasamad? Ingon diri, mga kaigsunan, sa Isaiah chapter 36 verse 6. Ingon diri, you cannot trust God because Hezekiah offended him by tearing down his place of worship. Tinuod ba ni, mga kaigsunan? Kanang mga propaganda nila ba? Dili tinuod, mga kaigsunan, nga wala sila musalig ngadto sa Dios. Mo ni ang propaganda nga gigamit ni Sennacherib. Pero ingon diri, you don't even have horsemen ready for war. Tinuod yun, kaya wala sila mga kuan, mga igugubat, nga igo nga kadaghanon. Pero si Sennacherib, uban pa nga mga allies, perting daghana. Pero ingon diri, Isaiah chapter 36 verse 10, God is on Assyrian side. Ingon dito, matod padre, dili tinuod. Kaya ang Dios, didto siya nakig-abin ngadto sa katawhan sa Dios ni Hezekias. Pero iya, you will starve because of the long siege. Taas nga pakigsangka. Tinuod, mga kaigsunan. Perti gyud nilang they starve because of the long siege. Sa dugay nga pakigsangka, sa taas nga panahon, mga kaigsunan, ang uban, mga kaigsunan, naluya. Pero wala gyud sila maluya, mga kaigsunan, tungod kay ang ilang leader, dunay sila ikuan, mga kaigsunan, dunay courageous nga leader. Busa kini si Rabsakeh, unsay nahitabo? They are using mixed truth and half-truth and lies. But he could not convince the people. The people trust God's power and remain faithful to their king. Tanaw na ito, mga kaigsunan. Taliwala sa ilang propaganda sa atong lesson, Monday. Taliwala sa propaganda, kining gipadala ni Sennacherib, si Rabsakeh, mga kaigsunan. Pero katong pagkuan ni Rabsakeh, wa gi sila moto. By the way, kinsa man ni si Rabsakeh? He is the captain of the guard of Sennacherib military. Sa ato pa, mga kaigsunan, gusto day nila nga likumon ang Juda aron nga ang mga tao dito motoo. Sama sa atong panahon karon, mga kaigsunan, dunay mga propaganda. Unya, sulod sa atong iglesia, dunay i-insist nga mga doktrina. Propaganda. Unya, tungod kay ang ilang mga leader, very courageous sila, mga kaigsunan, nga nagastan sila diha sa atong Dios. Ingon diri. Adunay dako nga adbantahe, mga kaigsunan. Pero nag-ingon diri, mga kaigsunan, wala gid sila musalig ngadto sa kang Rabsakeh nga gipadala ni Sennacherib. Kaya ang gitudlo ni Rabsakeh mao man ang tinuod, mixed truth, half truth, and lies. But he could not convince the people. Wa gyud niya madala. Pero unsay pamaagi, mga kaigsunan? Niini, there will be a seeking but not forsaken. Unsa man ning seeking but not forsaken? Giuyog pero wala gyud matandog. May possibility, mga kaigsunan, sa atong panahon karon nga ang katawhan sa Dios uyogon. Pero dili gyud matandog. Amen, mga kaigsunan. Mo ni ang atong kahimtang karon. There will be a seeking but not forsaken. Ngano man, when Sennacherib had pointed attack to Hezekiah, what is the strongest defense of Hezekiah? Unsa may strongest defense of Hezekiah, pastor? Ang iyang pagtuo. The faith of Hezekiah, mga kaigsunan, mao gyud tay nakapalig-on.
bilang leader diha sa unang panahon. Bisan sa atong panahon karon, kung ang atong mga leader dunag sila pagtuo nga ang Dios nagauban kanunay, bisan taliwala sa crisis, mahimo kitang magprosper. Ingon dre, what is the strongest defense of Hezekiah? The faith in God. And some of this story, there will be the rest of the story. Ang uban pa nga mga istorya, mga kaisunan, ingon siya dre, Hezekiah seek help, nangayo siya og panabang. Nganuman mga kaisunan, kanang human intervention gani mga kaisunan, di gyud na mo musalir bisan pag magamit kag mga mechanisms ug uban pa nga mga high-tech nga mga equipments, pero gikinahanglan gyud ang human interventions. Busa unsay nahitabo ni King Hezekiah mga kaisunan, adunay gitawag og Hezekiah helps, ingon siya diri, nangayo siya og tabang, seek help. Kinsa may ang ipangayuan og tabang mga kaisunan, ingon diri, and Hezekiah received the letter from the hand of the messenger and read it, and Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Kay gipadalaan siya messenger sa inboy mga kaisunan. Unya unsay letter niya dito mga kaisunan, gipaabot ngadto kay Hezekiah. What is the reactions of that pag-receive niya sa letter mga kaisunan, unsay reaction ni Hezekiah? The first reaction was to seek God help through the prophet Isaiah. Giadto niya ang propeta nga si Isaiah mga kaisunan. Nangayo siya didto og tambag, counsel. Sa atong panahon karon kinsa maning si Isaiah didto sa atong mga pangulo sa iglesia, diha sa atong pastor, di ba? Mangayo tagtambag mga kaisunan. Sa dihang gibasa nako, nalingaw ko mga kaisunan bisag gabi lang nako. Gwapo ang story, dunay kalambigitan sa atong panahon karon. Ingon dre, and sa diha nangayo siya tabang sa Ginoo, Isaiah chapter 37 verse 6 to 7, God answered immediately. He had heard the Assyrian blasphemy and rumor would make them go away. And sa dili pwede ni. Gipadala ngadto kang propeta Isaiah mga kaisunan, o gitubag ngadto sa Dios ang ilang hangyo. Unsay gihimo ni Hezekiah mga kaisunan sa dihang na-receive nila ang letter? Niadto siya didto sa templo sa Dios. Ang ubang mga tao naguban kaniya, and they will be sackcloth, katubaning nagsuob sila sako. Unya, they will be putting in ashes, kanabang namutang sila og kuan sa abo sa ilang mga ulo. Grabe ang sakripisyo mga kaisunan. Biro mo, Hari King Hezekiah, uban sa iyang mga sakop, nangadto sila, and they will giving into advice to the prophet Isaiah mga kaisunan. Pero ingon dre, after, ingon siya, conquering Lachish, Kinesis Sennacherib heard the false rumor about Ethiopian attack. He sent threatening letters to Hezekiah just before leaving Judah mga kaisunan. Hezekiah, nag-in siya, this letter before God, he asked him to liberation and acknowledge him as holy king and creator. Iya gyud iyang gi-recognize ang Dios mga kaigsunan. Munang sentro sa atong lesson, ingon siya, O Lord of hosts, ingon siya, Isaiah chapter 36 verse 16, God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are the God, you alone of all the kingdoms of the earth, and you have made the heavens and the earth, and they will be recognizing the Holy One, the King, and the Creator. Kini mga kaisunan, nag-ingon diri, the king asked for God's help, and he was not asking for his own benefit. Wala siya nangayo og tabang alang lang sa iyang kaugalingon nga benepisyo. Pero ayang gidala alang sa benepisyo sa katawan. Perting ninduta day mga kaisunan, no? Sa atong panahon karon, dunay gitawag og survival. Unsa ka ang mahitabo kanato? Ator bang kaugalingon ang uban bang mga tao nagkalisod, dili ba nato dalon sila nga Ginoo, tabangi sila? Inani ang kahimtang mga kaisunan, ingon diri sa kuan. The king asked for God's help. Busa ang Ginoo, ang among Dios, ayaw kami itugyan sa hari sa Syria aron ang tanang gingharian sa kalibutan masayod nga ikaw lamang mao ang Dios. So dinhi mga kaisunan ang atong lesson, nahulagway dinhi nga the Assyrians
are defeated. Ang Asaryanon, nahimo siya nga napildi mga kaigsunan, pero tanaw na to. Ang kinabuhi ni Hezekias, for I will defend the city. Nga namang napildi maning Asaryanon nga grabe magyud ang ilang mga forces. Di ay mga kaigsunan, kay ang nahitabo mga kaigsunan, katong giingon ako kaganina, ang Dios mo'y nakig-away batok sa mga Asaryanon. Tanaw na to. Ang pamaagi sa yawa mga kaigsunan, Satan wanted to annihilate Judah to prevent the birth of the Messiah and the redemptions of the world. Muni ang pamaagi sa yawa, annihilate niya mga kaigsunan, to destroy, to abolish, bungkagon yun niya. Munang to the birth of the Messiah, of the redemptions of the world. Kung pananglitan, kini si Sennacherib mga kaigsunan, if Sennacherib had conquered Jerusalem to would have get this way, Sennacherib engraved his victory over Lachish of the wall. His place brag about having luck. So, tanaw na to. Kini si Hezekiah mga kaigsunan. Hezekiah up like a bird in the kids. Kanabang naasya sa butanganan sa kanang langgam nga hawla. Bird like a kids, bird in the kids. However, he could not see. He had defeated. Dili siya makasulti nga siya napildi, o di po siya makasulti nga na-conquered ang Jerusalem. Pero, tanaw na to mga kaigsunan, Isaiah chapter 37 verse 36. He had left the contingent to siege Jerusalem. Dunay plano ang Ginoo. Kanang contingent plan sa Ginoo mga kaigsunan, 185,000 of the soldiers were killed by the angel. Kita mo na mga kaigsunan? Ang Ginoo na nakig-away dito, iyan ang gipadala ang iyang mga anghel nga patyon tanan ang mga sundalo. 185,000. Unya, ingon Padre, of course, ang Ginoo may nagpadala. So, the king met his own death when he returned to his city. And God had won. Nahimo nga nagbadaogon ang pakig-away tungod kay ang Dios may nagauban ngadto kang King Hezekiah. Tanaw na to ang view sa atong lesson mga kaigsunan. Sa diha nga nagbadaugo na sa King Hezekiah mga kaigsunan. Sa dihang nagbadaugo na. Ingon diri, sa dihang nagbadaugo na unsay mga events nga nahitabo mga kaigsunan. Victory and defeated of Hezekiah. Victory. Sa to pa nagbadaugo na. At that time Marduk Baladan, son of Baladan, king of Babylon, sent Hezekiah's letter and a gift because he had heard of his illness and recovery. Kay kini mga kaigsunan, doon naman ko'y kanang hulga ngadto kang Hezekiah, nga gitagalan na lang siya og kanang mamatay na gid siya, kanang mamatay na gani ang usa ka tawo, wa na gyud kay paglaom ana. Pero gihangyo ni King Hezekiah nga kung unta madugangan ang iyang kinabuhi. Ingon dito. Mo ni mga kaigsunan, sa diha nga nakadungog na kini si Marduk Baladan, son of Baladan, king of Babylon, sa dihang nakadungog sila nga naka-recover si Hezekiah sa iyang physical health, sa iyang sakit mga kaigsunan. In the middle of this crisis, Hezekiah fell ill and Isaiah announced his death. The king turned to God with great lament. God heard him and gave him another 15 years of life. 15 years. So, gidugangan ang iyang kinabuhi mga kaigsunan og 15 ka mga tuig. 15. Wow. Pagkanindot mga kaigsunan, diha-diha ang imong kinabuhi mamatay na ka. Sa diha nga giingnan siya ni Prophet King Hezekiah, Prophet Isaiah. Karon, ingon diha, in the middle of crisis mga kaigsunan, gidugangan pagyud ang iyang kinabuhi og 15 years. And his anguish, Hezekiah asked a sign to confirm this great miracle. Nangayo siyag sign mga kaigsunan nga makonfirm ang iyang dako nga milagro sa iyang kinabuhi. Great miracles. So great miracles mga kaigsunan. Mubo na ni in conclusion. Okay.
Milagro, unsa may milagro? The sign was miracle itself. The son went back because of his request. Pabalikon og napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas og natuman gayud kini. So, in the end mga kaigsunan, in the end, Hezekiah praised God for his recovery. Meanwhile, the Babylon astronomers had watched his phenomenon and heard about Hezekiah's recovery. So the king of the Babylon sent his messenger to meet him. So ang hari sa Babylonia tagbo ngadto ka King Hezekiah, unya Hezekiah's unprecedented opportunity to praise God. Nga naman, nabali na pud mga kaigsunan. Kay sa diha niabot ang hari sa Babylonia mga kaigsunan, unsay gipakita ni King Hezekiah? Ang mga bahandi, ang iyang balay, ang iyang kadatuon, wa niya gihatagan o pagtagan nga katong Dios nga naghatag kaniya ni anang bahandi. Ingon diri, Hezekiah had unprecedented opportunity to praise God, God's name, before Babylonian scholars, but he wasted it. Usahay mga kaigsunan, tanaw na to, umrag, ang atong journey, sakto na, pero pag-abot sa tumoy di ay may waste na mga kaigsunan. Kwanta. In the end mga kaigsunan, si Sister Ellen White, nag-ingon siya, Healings, page 40, 482, in the darkest days, when the appearance seems most forbidding, have faith in God. He is working out His will, doing all things well in behalf of His people. Ang Dios nagahimo nining tanan alang sa iyang mga katawan. The strength of those who love and serve Him will renewed day by day. Kini mga kaigsunan, nindot ang atong lesson kung naanta tay interactions. Ana ko gi-prepare diri. Apan dili naman hutugot ang atong panahon. Ang Dios mga kaigsunan magapanalangin maimbuntag kaniyong tanan.